Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MPC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita. Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH, Balita. Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang promdi ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026. Sa ating headlines, botohan sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng impeachment ni VP Sara Duterte Casado ngayong araw. Balitang Promdi! PDP laban nagbabalang iba blacklist at hindi papayag ang kumandidato sa ilalim ng kanilang partido ang mga boboto pabor sa impeachment. Balitang Promdi! Presyo ng petrolyo may nakaambang dagdag bawas bukas. Balitang Promdi! Tropical Depression Kaloy napanatili ang lakas habang nasa loob ng PAR ayon sa Pag-asa. Balitang Promdi! PNP nakamonitor sa posibleng pagdaloy ng lahar sa Albay dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan. Balitang Promdi! 7 katao naaresto naman sa human trafficking sa Parañaque City. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kiss S. Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Nakatakda na ang botohan sa Kamara kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice, handa silang ipagtanggol ang ulat ng komite at ang kanilang findings sa investigasyon. Inaasahan din ng panel na makakakuha ng sapat na suporta ang liderato ng Kamara para maipasa ang Articles of Impeachment. Batay sa konstitusyon, kailangan lamang ng hindi bababa sa 100 at 6 na boto o 1/3 ng 300 at 18 miyembro ng Kamara upang maipadala ang reklamo sa Senado para sa paglilitis. Balitang Promvi. Mayorya naman ng Visayan Bloc sa Kamara ang inaasahang susuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang binanggit ni Deputy Speaker Alfredo Abelardo Benitez, convener ng Visayan Bloc, sa harap ng nakatakdang botohan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Sabi ni Benitez, inaasahang pabor sa impeachment ang lahat ng mambabatas mula sa Negros Island Region, si Quijor at si Manuel Federico Co ng Abang Lingkod Party List. Samantala, nagbabala naman ang Partidong Demokratiko Pilipino o PDP Laban na haharap sa political consequences sa mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni Duterte. Balitang Promvi. Samantala, dumako muna tayo balita sa Cordillera. Balita mula sa mga probinsya. Motorcycle rider na kumpiskahan ng higit 1.2 milyong pisong halaga ng shabu sa Pinukpok, Kalinga. Ibalita mo yan RH41 Romy Gonzalez. Dahil sa hindi paggamit ng helmet ang naging dahilan kung bakit naresto ng isang motorcycle rider matapos makumpiskan ng 1.2 milyong pisong halaga ng shabu at bala sa isang police checkpoint sa Pinukpok, Kalinga. Ayon kay Pinukpok Municipal Police Station o OIC Chief of Police Captain Tyron Balanay, pinara nila ang motorcycle rider sa junction na fixed visibility point dahil ang driver at angkas nito ay walang suot na helmet. Subalit tumakas ang back rider at naiwan ang driver nito. Walang naipakitang driver's license ang driver at talatang ninenervyos nang sinisita ng mga otoridad. Nang hiniling na ilabas ang ORCR ng motorsiklo, kusang binuksan ng suspect ang compartment at tumambad ang ilang pakete ng shabu at bala. Kaya kaagad itong inaresto. Nakumpiska sa kanya ang 27 sachet ng ininalang shabu na may timbang na 177.3 grams at may standard drug price na 1,205,640 pesos. 13 piraso ng bala ng caliber 45 at 7 bala ng 38 caliber. Harap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, magsisilbing loyalty test ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang botohan ngayong araw sa Kamara kaugnay na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag, iginit ng partido ang matinding pagtutol nito sa tinatawag nitong politically driven impeachment laban sa Vice-Presidente. Babala ng PDP Laban na ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ay hindi papayagang tumakbo pa sa ilalim ng partido sa susunod na halalan. Dagdag pa ng grupo, hindi rin tatanggapin sa kanilang hanay ang mga mambabatas na magpapasyang suportahan ng impeachment ni Duterte. Hit nito, ilalagay sa blacklist ang mga naturang kongresista at kung kinakailangan ay maghahain sila ng makakatunggali ng mga ito sa kani-kanilang mga distrito. Pinamumunuan ngayon ng PDP Laban ni Davao City Mayor Sebastian Duterte o Baste Duterte, kapatid ni Vice President Sara Duterte. Balitang Promvi.
Samantala sa kaugnay namang balita, itinanggi naman ng mga lider ng Kamara ang alegasyon na may alok na insentibo sa mga mambabatas na boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte habang binantaan ng budget cuts ang mga kongresistang tututol dito. Yan ay makaraang sabihin ni Senador Amy Marcos na umano'y may malaking incentive package para sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment complaint. Ayon kay Congresswoman Jervy Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, wala siyang natanggap na anumang alok o banta mula ng simula ng pagdinig ng komite sa impeachment case. Sinabi rin ni Tingog Party List Representative Judas Sidre na walang basihan ang mga paratang at hinamon si Senador Amy na maglabas ng ebidensya kung mayroon itong hawak na patunay. Dagdag ni Sidre, ang naturang alegasyon ay isang diversionary tactic lamang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga ebidensyang iniharap sa mga pagdinig ng Kamara. Binigyan din ng mga lider ng Kamara na 2 buwan nilang pinag-aralan ng impeachment complaint at ang kanilang desisyon ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya at hindi sa anumang insentibo o pagbabanta. Balitang Prompty. Samantala, hindi naman dadalo si Vice President Sara Duterte sa gaganaping plenary proceeding sa Kamara ngayong araw para sa kanyang impeachment case. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ng pangalawang Pangulo, imo-monitor lamang nila ang magiging takbo ng botohan. Hindi na rin kinumpirma ni Powa kung nasaan ang Vice Presidente, gayon din kung may dadalo mula sa kanilang hanay. Inaasahang pagbobotohan ng Kamara o ng mga mambabatas ngayong araw, May 11, kung patatalsikin sa pwesto si VP Sara. Kinakailangan lamang ng 1/3 vote o katumbas na 106 mula sa kabuang 318 miyembro ng Kamara upang formal na ma-impeach ang pangalawang Pangulo at tuluyang maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado para sa isang ganap na paglilitis. Balitang Prompty. Oras natin, alas 3:13 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Balita naman tayo mula sa Pangasinan. Top 1 most wanted person sa Orbistondo arestado na. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Arestado ang top 1 most wanted person municipal level sa bayan ng Orbistondo bandang alas 2 ng hapon sa barangay poblasyon ng nabanggit na bayan. Batay sa ulat ni Acting Chief of Police Major Ferdinand Rivera, ang suspect isang 23 anyos na residente ng naturang bayan at ang pagka-aresto rito ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Post Judicial Region Branch 79 Morong Rizal para sa kasong 3 counts of act of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 na pinagkalooban ng piyansa na 200,000 piso bawat isa, kaya mangangailangan ang akusado ng 600,000 pesos para sa pansamantala niyang kalayaan. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Orbistondo Police ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Samantala, tiniyak ni Police Major Rivera na patuloy ang kanilang ikinakasang mga operasyon kontra sa mga wanted persons, gayon din ang pagpapaigting ng kampanya kontra kriminalidad at illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa kanilang nasasakupan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, arestarte tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny Kumilang. Posibleng mag-convene bilang impeachment court ng Senado pagsapit ng araw ng Miyerkules kung maipapasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kung makakakuha ng hindi bababa sa 106 na boto ang Kamara at maipadala agad sa Senado ang Articles of Impeachment, ay maaari ding agad na ipatawag ni Senate President Vicente Soto III ang impeachment court sa Miyerkules.
Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, kailangan pang linawin ng Senado ang ilang probisyon sa kanilang mga patakaran kabilang ang posibleng epekto kung magbitiw sa pwesto si VP Sara Duterte habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kung matutuloy ang impeachment trial, nakatakdang idaos ang mga pagdinig tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Ilalaan naman ang araw ng Martes at Huwebes para sa regular session at mga pagdinig ng komite sa Senado. Balitang Prompty. Samantala, balikan muna natin balita mula sa Central Luzon. Standby, Dani. Lalaki arestado naman matapos manaksak ng basag na bote sa Limay, Bataan. Ibalita mo yan RH37, Dani Kumilang. Isang 42 anyos na lalaki ang naaresto ng mga otoridad makaraang umanong saksakin ang isang binata gamit ang basag na bote ng alak sa barangay San Francisco, Limay, Bataan dakong alas 11 ng gabi. Kinilala ang biktima sa edad na 21 anyos, residente na nasabing barangay habang ang suspect ay si alias Michael, 42 anyos, na kapwa magkabarangay ito. Batay sa investigasyon, nagkaroon umano ng maytang pagtatalo ang dalawa habang kapwa na sa impluensya ng alak na nauwi sa pananaksak ng suspect gamit ang basag na bote. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na isinugod sa Bataan General Hospital para sa kaukulang gamutan. Mabilis na maresponde ang mga tauhan ng Limay Municipal Police Station at agad na inaresto ang suspect na kasalukuyang nasa kustodiyan ng pulisya. Dani Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:18 na po ng umaga. Abiso naman sa mga motorista na mumuro muli ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ayon po sa Oil Industry Sources, posibleng maglaro ng humigit kumulang 9 pesos and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa 13 pesos sa kada litro ng kerosene ang rollback. Posible naman magpatupad ng 50 sentimong taas presyo sa kada litro ng gasolina. Batay sa pagtaya sa 5 araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado. Balitang Prompty. Napanatili naman ang Tropical Depression Kaloy. Ang lakas nito habang kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa huling monitoring ng Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 610 kilometro sa silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometro bawat oras patungo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina pa ang bagyo hanggang sa tuluyan na lang itong maging low pressure area ngayong araw. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras, alas 3:19 na po ng umaga. Handa na ang Philippine National Police sa posibleng pagragasa ng lahar dulot ng inaasahang malalakas na pagulan sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa Tropical Depression Kaloy. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinatasan na niya ang mga police unit sa Bicol na makipag-ugnayan ng mabuti sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis na pagtugon sa sakuna. Kabilang dito ang posibleng preemptive evacuation sa mga komunidad na nasa mapanganib na lugar sakaling dumaloy ang lahar. Nauna nang nagbabala ang Office of the Civil Defense na maaaring umagos ang lahar kung magtutuloy-tuloy ang malakas na ulan sa mga dalisdis ng Bulkang Mayon. Naka-standby na rin ang mga pulis para sa evacuation support, road clearing at mabilis na deployment ng mga sasakyan at kagamitan sa oras ng pangangailangan. Balitang Prompty. Samantala, puntahan na natin balita naman mula sa Western Visayas. Standby, Joe.
Tiyuhin, patay sa pananaksak ng pamangkin sa Barotac Viejo, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Makia ng Action Radyo, Iloilo. Dead on arrival sa ospital ang 50 anyos na tiyuhin matapos saksakin ng kanyang pamangkin sa barangay Natividad, Barotac Viejo. May hindi pagkakaintindihan na nangyari sa magtiyuhin habang nag-iinuman hanggang sa nauwi sa pananaksak ayon sa pulisya. Sa investigasyon, parehong lasing ang pamangkin na si Noriel, 43 anyos at biktima na si Jessie nang biglang magtalo. Umuwi pa ang biktima upang umiwas sa suspect pero umuwi rin ang suspect hanggang sa magpang-abot ang dalawa. Nagulat pa ang mga kaanak ng biktima na makita itong duguan at humihingi ng tulong. Nagtamo ng sugat sa dibdib at tiyan ang biktima ayon pa sa pulis. Nakatakas ang suspect pagkatapos ng krimen. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you Jocelyn Maque. Ipatatawag naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon ng extrajudicial killings noong kampanya kontra droga ng Duterte administration. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG ng subpoena upang personal na humarap si de la Rosa sa kanilang tanggapan sa Camp Crame bilang bahagi ng internal investigation ng pamahalaan. Binigyan din ni Remulla na hindi ito arrest warrant at walang kaugnayan sa investigasyon ng International Criminal Court o ng ICC. Anya, layunin lamang ng hakbang na linawin ang mga usap-usapan tungkol sa umano'y ICC warrant laban sa senador. Balitang Prompty. Pero sa kaugnay pong balita, hindi natuloy ang pagde-deploy ng Department of Interior and Local Government o ng DILG ng 10,000 kataong task force na tutugis sana sa kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Inanunsyo ito ni DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng paglilinaw ng International Criminal Court o ng ICC na wala silang inilalabas na public arrest warrant sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, ang nasabing puwersa ay nakadepende sana sa posibilidad ng paglabas ng arrest warrant o warrant of arrest laban sa senador. Sa huling impormasyon mula sa kalihim, nasa Davao Region pa rin si Senador Bato de la Rosa. Balitang Prompty. Alas 3:23 ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Eastern Visayas. Standby Jimmy. Free anti-rabies drive para sa mga alagang aso aarangkada daw po sa Tacloban City. Ibalita mo yan na RH32 Jimmy Angay-Angay. Nagpahayag ang Tacloban City Veterinary Office magsisimula sila ngayong buwan ng Mayo ang libreng anti-rabies vaccinations para sa mga aso sa iba't ibang barangay sa Tacloban. Ayon kay Tacloban City Veterinary Officer Dr. Eunice Alcantara, layunin ng programa na ito maproteksyonan hindi lamang mga alagang aso kundi pati na rin ang mga pamilya at komunidad laban sa rabies, isang mapanganib at nakakamatay na sakit. Hinimok ng City Veterinary Office sa mga pet owners na sundin ang schedule ng rehistro at vaccination sa kanilang barangay upang maging maayos ang serbisyo para sa lahat. May ilang kwalifikasyon bago mabakuna ng aso. Kailangan na ito ay hindi bababa sa 3 buwan, malusog, walang sakit at hindi buntis o nagpapasuso. Pinaalalahanan din ang publiko na ang rabies ay 100% preventable sa pamamagitan ng regular na pagpapabakuna. Kaya naman hinikayat ang lahat na pet owners na samantalahin ang libreng vaccination drive para sa kaligtasan ng kanilang mga alagang hayop at buong komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nagpahayag naman si Senator Erwin Tulfo ng pagkabahala matapos atakihin ang hinihinalang Iranian drone ng isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer noong May 5 sa Strait of Hormuz. Sa
isang panayam, sinabi ni Tulfo na nais niyang malaman kung bakit pinuntirya ang barko gayong may naunang kasunduan ang Pilipinas at Iran na magbibigay ng safe passage sa mga barkong may lula ng mga Pinoy seaman. 7 tripulante ang nasugatan sa insidente kabilang ang 3 nasa kritikal ng kondisyon. Ayon kay Senador Tulfo, hihilingin niya kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na itanong sa Embahada ng Iran kung nananatiling epektibo ang pangakong hindi gagalawin ng mga barkong may sakay na Pilipino habang dumaraan sa Strait of Hormuz. Binigyan din ng senador na dahil sa naturang kasunduan, mahigit na 1,000 Pilipinong seafarers na ang ligtas na nakatawid sa naturang karagatan nitong mga nakaraang linggo. Dahil naman sa pinakahuling pag-atake, marami umanong Pinoy seafarers ang pansamantalang na stranded sa lugar. Nangako naman si Secretary Lazaro na makikipagtulungan sa Iranian Ambassador to the Philippines na si Yusef Esmaili Zadeh ngayong linggo upang alamin kung aktibo pa rin ang kasunduan na nagbibigay ng ligtas na paglalayag para sa mga Pilipino. Iginit ni Tulfo na mahalagang magkaroon ng malinaw na sagot mula sa pamahalaan ng Iran upang agad na mabigyan ng tamang abiso ang mga Pilipinong marino. Muli rin siyang nanawagan sa mga bansang sangkot sa sigalot sa Middle East na ipagpatuloy ang dialogo upang maibalik ang kapayapaan at maiwasan ang panganib sa mga sibilyan kabilang na sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa karagatan. Balitang Prompty. Samantala, standby lang Jane. Hindi pa nakahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang magiging bagong Chief Defense Lawyer. Yan ay matapos na magbitiw si Attorney Nicholas Kaufman bilang tagapamuno ng Duterte's legal team. Ayon kay Kaufman, ang kanyang makakapalit ay inendorso ng common law wife na si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Sila na ang mga ngasiwa sa financial matters at pagpili ng bagong counsel. Tiniyak naman ni Kaufman na hindi Pilipino ang ipapalit na counsel ng dating Pangulo. At sabi ni Kaufman, handa pa rin siya na magbigay ng assistance sa kanyang magiging kapalit sa pag-usad ng kaso ni Duterte. Matatandaan si Kaufman ang napili ni dating Pangulong Duterte matapos irekomenda ng kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea. Balitang Prompty. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng ina sa pagdiriwang ng Mother's Day kahapon. Sa kanyang Facebook post, sinabi po ng Pangulo na hindi kayang tumbasan ng anumang salita ang pagmamahal po at sakripisyo ng bawat ina. Anya, mas tumatatag ang tahanan at ang bansa, gayon din ang bayan. Dahil po sa pag-aaruga, pagtitiis at walang kapantay na pagmamahal ng mga ilaw ng tahanan. Binati rin ng Pangulo ang kanyang First Lady na si Lisa Marcos at nagpasalamat sa pagiging mapagmahal na ina sa kanilang mga anak. Balitang Prompty. Nagbigay pugay naman si Vice President Sara Duterte sa sakripisyo at lakas ng bawat ina sa anumang mundo. Ngayong ipinagdiwang po kahapon ang Mother's Day. Sa isang video message, kinilala ni VP Sara ang bigat at saya sa tungkulin ng pagiging isang ina sa pamilya. Saad pa ng Vice Presidente, challenging pero rewarding ang responsibilidad ng isang nanay sa paggabay nito sa kanyang mga anak at pagtataguyod sa pamilya. Pinasalamatan din niya ang katatagan ng bawat overseas Filipino workers dahil sa mga ginawa nito na sakripisyo para sa kanilang pamilya. Balitang Prompty. Alas 3:30 na po ng umaga, balita muna tayo sa Northern Samar. Suspect sa kasong pagpatay sa bayan ng San Roque sa Northern Samar kusang sumuko sa mga pulis. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Sumuko sa pulis ang isang suspect ng pananaga sa bayan ng San Roque, Northern Samar matapos na mapatay ang biktima. Sumuko mismo ito sa San Roque Municipal Police Station. Ang sumukong suspect ay isang 44 na taong gulang residente na naturang bayan. Sumuko ito ilang oras matapos ang krimen.
Agad na rumisponde sa lugar ang kapulisan matapos na makatanggap ng report at nadata ng biktima, duguan, sugatan at nakahandusay sa lupa doon sa nasabing lugar. Agad itong isinugod sa San Roque Rural Health Unit at patuloy pang ginagawang pag-iimbestiga ng mga pulis sa motibo na nasabing krimen. Nakakulong ng nasabing suspect at nahaharap sa kasong pagpatay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Thank you sa ating mga provincial reporters. Naghain naman ng Certificate of Candidacy si Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Isinumitin ng kanyang anak na si Jamel ang COC ni Makakuwa noong May 7 sa tanggapan ng Commission on Elections sa Bangsamoro Capitol Compound sa Cotabato City. Tatakbo siya bilang independent na layong makuha ang parliamentary seat na sumasaklaw sa ilang bahagi ng Cotabato City at mga karatig bayan sa katimugan na bahagi ng Maguindanao del Norte. Kasalukuyan si Makakuwa ang namumuno sa 80th seat Bangsamoro Parliament at nangangasiwa sa mga ahensya at ministeryo ng pamahalaang Bangsamoro. Balitang Prompty. Samantala, 95% ng handa ang Commission on Elections para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2. Patuloy naman na kumikilos ang COMELEC para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections na isasagawa naman sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, malapit na makumpleto ang kanilang paghahanda tulad sa pag-imprenta ng mga balota at pagbili ng kinakailangang kagamitan. Inihahanda na rin ng COMELEC ang voter education campaign lalo na sa BARM kung saan iba ang electoral system kumpara sa karaniwang barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, naging mapayapa naman ang 3 araw na filing ng Certificate of Candidacy para sa BARM na isinagawa noong May 5 hanggang 7. Balitang Prompty. Nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga naglalayag hinggil sa inaasahang paglulunsad ng China ng Long March 7 rocket ngayong umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatakdang ilunsad ang rocket mula sa Wenchang Space Launch Site sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 8:20 ng umaga ngayong araw. Bunsod dito inabisuhan po ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket sa karagatang malapit sa Bajo de Masinloc sa lalawigan ng Zambales. Tinatayang ang impact area ng debris ay nasa 34 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, 97 nautical miles mula sa Cabra Island at 130 nautical miles mula sa Busuanga. Pinapayuhan po ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda at iba pang naglalayag na umiwas muna sa nasabing lugar upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Balitang Prompty. Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation Office o LTO ang isang ahensya ng pamahalaan matapos na mahuling gumagamit umano ng sasakyan na may pekeng pulang plaka. Ang sasakyang sangkot ay isang Ford Explorer na naging viral sa social media dahil sa paggamit ng improvised o pekeng red plate. Batay sa verifikasyon ng LTO, huling nairehistro ang naturang sasakyan noong pang April 11, 2025. Pinadadalo ng LTO sa pagdinig sa May 13 o sa araw po ng Miyerkules ang kinatawan ng ahensya at ang driver ng sasakyan upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan sa paggamit ng hindi otorisadong plaka at iba pang paglabag sa mga alituntunin sa pagpaparehistro. Inatasan din ang driver na sagutin ang mga reklamong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Samantala, isinailalim na rin sa alarm status ang sasakyan habang suspendido sa loob ng 70 araw ang lisensya ng driver at tinatasang agad itong isumite sa LTO. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, walang sinumang maging pribadong mamamayan o ahensya ng gobyerno ang exempted sa pagpapatupad ng batas trapiko. Balitang Prompty. Arestado naman ng National Bureau of Investigation ang 7 katao na suspect sa human trafficking activities sa Parañaque City at sa Pasay City.
Nailigtas ng mga ahente ng NBI ang 12 katao sa naturang operasyon. Ang mga biktima po'y kabilang sa nakita doon sa ginawang operasyon ng NBI at karamihan po sa kanila ay mga menor de edad. Ayon sa NBI, natunto ng grupo matapos na makatanggap ng impormasyon mula sa isang non-government organization kaugnay ng illegal na aktibidad sa Rainbow Spa sa Parañaque. Batay sa investigasyon, nag-aalok ang naturang spa ng nuro at lingam massage na may kasamang sexual service kung saan mga menor de edad ang therapist. Kabilang po sa naaresto ang sa isinagawang operasyon ng mag-asawang umano'y nag-ooperate sa trafficking ring. Balitang Promdi. Samantala, sa iba pa nating mga balita sa oras na alas 3:36, inilala ng Public Attorney's Office bilang outstanding broadcaster ang DZRH anchorman na si Angelo Palmones. Ginawaran ng parangal si Palmones sa ika-9 na MCLE Grand National Convention ng PAO sa Pasay City. Ayon po sa tanggapan, naging boses si Palmones ng mandatong maghatid ng serbisyo sa mga mahihirap na kailangang humarap sa mga korte at iba pang quasi-judicial agencies sa ating bansa. Kamakailan lamang ay ginawaran din ng pagkilala si Kong Angel sa Gandingan Awards ng University of the Philippines bilang Best Newscaster sa radyo. Mapakikinggan at mapanonood ang veteranong mamamahayag sa kanyang programang Magandang Umaga Pilipinas. Yan po ang kasunod nitong programang Balitang Promdi. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng umaga. Congratulations kay Kong Angel Palmones. Bukod po dyan sa programang Magandang Umaga Pilipinas, si Kong Angel po ay bahagi rin po ng programang Radyo Henyo na mapapakinggan naman tuwing araw ng linggo. Balitang Promdi. Alas 3:38 na po ng umaga, nasentensyahan naman ng korte sa Estados Unidos ang mag-inang ipinanganak po sa Pilipinas matapos na mapatunayang sangkot sa procurement fraud at money laundering na tumatarget sa public school system ng Northern Mariana Islands. Kinilala po ang mga nahatulan na sina Clarissa Adlawan na 55 anyos at ang kanyang anak na si Giselle Botalid, 34 anyos. Ayon sa United States Attorney's Office for the District of Guam and the Northern Mariana Islands, ginamit umano ng mag-ina ang isang kumpanya upang ilihis ang pondo para sa procurement ng paaralan. Ang perang nakuha ay ginamit po sa mga biyahe sa ibang bansa, malaking cash withdrawals at bumili pa ng bahay dito po sa Pilipinas. Usod nito, si Clarissa Adlawan ay nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong, habang si Giselle Botalid ay nasentensyahan ng 18 buwan o 1 taon at kalahat isang taon at 6 na buwan na pagkakabilanggo. Ipinataw din ang hatol noong May 6 sa Saipan ni U.S. District Court Judge Ramona Manglona. Ayon po sa piskal, si Adlawan ay isang lawful permanent resident ng Estados Unidos habang si Botalid ay isang naturalized U.S. citizen at residente ng Saipan. Balitang Promdi. Alas 3:38 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi.
Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang From D. Kumusta na po ang ating mga kababayan all over the world? Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang dako po ng ating mundo. Abay tayo po napapakinggan at napapanood via Facebook Live at saka po sa ating online streaming sa YouTube. Belated Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga mama, mami, nanay, ano pa tawag? Inay, mamu, mima, si Aramumi. Yan. At sana po yung mga ilaw ng tahanan dyan na nagdiriwang today sa ibang bansa ng Mother's Day. Sana po enjoy kayo habang nakikinig at nakatutok sa ating programa. Uy, marami yan sina Ma'am Evan lang. Nakikinig sa atin si Mama Becky Tizuka. Ganon din po si Ma'am Ivy Gutierrez kahapon yan dito sa Pangasinan. Good morning po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, pagkatapos ng Mother's Day, ang inaantabayan na naman po natin ay itong impeachment sa Kamara. Kung saan ho ay dyan sa Senado ay sa Kamara ay magbobotohan ngayong araw. Malalaman natin kung sino nga ba ang pabor sa impeachment at sino nga ba ang hindi. Pero ang grupo ho ni Baste Duterte, ni Mayor Baste, ang partido o PDP Laban ay nagbigay na po ng babala at sinabing sino man ang bobotong pabor sa impeachment na nandoon sa kanilang grupo ay kanila na pong iba-blacklist. Hindi na maaaring maging kasama sa grupo. Hindi na rin patatakbuhin sa ilalim ng PDP Laban at ganun din po ay sila po ay kung sakaling hindi pa miyembro ay hindi na po sila makakasali. Yun po ang babala. Yun po ang banta ng kanilang pinuno na si Mayor Baste Duterte. Well, given si Mayor Baste yan po ay dahil sa ang kanyang kapatid ay si Vice President Sara Duterte. Doon sa ating mga kababayan, sana ang ipanalangin natin ngayon ay kung ano man ang magiging resulta nitong botohan, kung ano man po ang magiging desisyon nitong ating mga mambabatas, yan ay hindi nakadepende sa kung saan ba sila nakaanib. Yan po ay nakadepende sana sa kung ano ang nilalaman ng ebidensya at kung ano ang sa pakiramdam nila, yan ba ay politically motivated o hindi, at naayon lang po sana sa batas. Samantala, syempre ang Senado ho'y naghahanda na rin na kung sakali na maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment, sila po ay kikilos, a-action forthwith, sabi po ni Senate President Vicente Soto III. So, kung sakali daw ho, possible by Wednesday, mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Balitang Promdi! Sabi ni Efren Lorenzo,